Hello po, welcome to my vlog. Katatapos ko lang mag-foodpanda. Talagang sa totoo lang, kung ako lang ho talaga may power bank, hanggang alas 10 pa ho ako. Kasi nung bumili po ako ng power bank ko, dun sa, hindi ko napapakalala ng anong brand, yung bang brand, baka siyempre nagkaroon lang ng defect bumili ako ng power bank yung bang nagkaroon ng problema, matagal siyang ma-pull, then hindi na siya nagpo-pull. Binalik ko siya, nagantay ako ng mga 2 weeks to 3 weeks, hindi ni-replace nila bago. Ganun uli ang problema. Ngayon nag-aantay uli ako. Mabuti na lang si Realme, yung cellphone kong to, matagal malobat. Itong ginagamit kong iPhone, mabilis malobat talaga. Pero ayos ang kanyang camera, ayos pa rin ang kanyang performance, maganda pa rin, hindi kumukupas. Nagkaroon lang siya ng mga konting dents. Nagpupudpanda po ako, medyo nagkakaroon ng katamaran na gumawa ng content, nagdi-deliver ako. Nakakarami naman ako ng deliver, kahit na sa hapon ako jumujoke. Tumataginting siya ng 20 pataas, minsan 17 deliver. At nagkakaroon na naman din ng konting income, pangkain na rin sa pang-araw-araw. Kontento na ako anong meron ako, ganun. Kaya sa susunod na gagawin kong vlog siguro, ay pumapasok pa rin sa isip ko na gumawa ko ng mga copying movie Robin Padilla idol. Meron pang isang vlogger din na gumagaya din kay Idol Robin, na kamukha na makikita kami, si Tol Jomer. Sinashoutout ko yan. Talagang kinakabahan na sobrang excited pag nakikita ko, napapanood ko dun sa mga video, parang pinagbiyak ko kanilang itsura ni Robin Padilla, ni Idol Robin, tsaka ni Jomer Reyes. Maraming kamukha si Idol Robin, nakakapagtataka. Tsaka si Mars, lalo na yung Diego Salvador, yung lumaba ng lookalike. Baging hanggang sa ngayon, kamukha pa rin. Kung ano talagang maging imahe na Idol Robin na henerasyon, talagang kuwang-kuwa. Bigote, yung tikas, yung salita, yung lakad, my goodness, pagka na ganun yun, nakakikita ko Robin Padilla. Mayroon pa yun, ginaya pa niya yung kater ni Robin Padilla ng Bad Boy. Namulat ako, si Diego Salvador. Parang napaganon ako, kuwang-kuwa. Naiisip ko na minsan kakambal ni Idol Robin to, hindi ako makapaniwala talaga na look-alike lang. Parang naisip ko kakambal to, kamukhang sabi kong gano'n. Talagang nagkakataon lang talaga na magkamukha ang isang tao. Kasi marami naman ho talaga nangyari yan sa TV, hindi lang si Tol Diego tsaka si Idol Robin, kundi yung Coco Martin tsaka yung Manny Pacquiao. Diba? Marami nangyayari ho talaga kasi masyado nang maliit ngayon ang mundo gawa ng social media. Noong unang mga panahon niya, ng mga panahon pa ng mga lolo, lola, yung mga talagang umidad ng 80s na wala pang social media, marami na talagang magkakamukha yan. Wala lang talagang mga camera, mga social media. Ngayon, palit ng mundo Kaya pagka na-post ng picture, kamukha ni ganito. Bilang ako isang taong laking bahay lang na laging nasa bahay, hindi nakikisalamuha, karoon lang ng Facebook. Before kasi talaga nung nag-i-schooling ako, matatawag ko talagang boring talaga yung aking buhay. Pagkawas ko sa school, diretso na agad ng bahay. Hindi ako katulad ng iba na
tinatawag na banding, gano'n, may inuman, mayroong mga ako mula nung ako ay nag-high school, high school hanggang college, I have no friends. Makita ko lang mga kaklase ko nasa upuan sa eskwelahan ko. Paglabas ko ng eskwelahan, parang kung nasa puso't isip ko, parang kasama ko na sila doon sa saan man ako pumunta. Parang minds na, di pa nalalaman-laman ko talaga na nagme-meet up talaga silang mga schooling time. Maging hanggang sa ngayon, may mga ilan din naman na mababait na nakakakilala pa sa akin. High school. Buti natandaan mo lang ako. Mababa lang ang buhok mo, walang pinagbago. Nakakatuwa naman yung gano'n. Lalo na yung mga iba. Meron pa elementary, nakakilala pa rin ako. Kamusta na si ganito? May mga, yung elementary days talaga, hindi ko nalilimutan yung mga crush ko. Nakakaya na sabihin ng pangalan. Siyempre, baka naman mo gano'n eh. Hindi ko nalilimutan talaga. Kasi yung gumraduate ako ng 2007, napatigil ako niya. Patigil ako niya ng pag-aaral. Kasi nga nagkaroon yung kaaway ko. Meron connection dun sa eskwelahan na pinasukan ko. Hindi kami tumagal. Yung kapatid ko. Pumunta na ng langit. Yun ang kakawawa kasi binalacklisted yun. Ako hindi na blacklisted. Natulungan ako ng nasa itaas, na ilipat sa ibang eskwelahan, nakatapos. Diba? Meron kasi mamamalaya na lang kasi kahit anong bait natin may kaaway agad. Kaaway agad, wala naman tayong ginagawang masama, kaaway agad. Sabi sa akin ng security guard doon, Kuya Betong, bago ko makatapos, mag-aaral ka. Alam ko lang sa sarili ko, di na naman ako matalino. Alam ko talaga. Kagraduate yun ng high school noong 2014. Dapat 2011 ako gagraduate yun eh. Nalate ako ng 3 taon. Patigil uli. 2010 ako nagtuloy. 2014 graduate ako. Gusto ko talaga magkolehiyo. Hindi ko pinalad ng panahon. Nag-Honda ako niyan. Honda. Talagang talagang hindi ko talaga malimutan na gusto ko talagang makatungtong ng kolehiyo at makapagtapos. May awa ng Diyos noong 2015. Tumawag sa akin yung pastor. Adrian, gusto mo mag-aaral? Opo, punta ka sa STI. Pagpunta mo doon, sila na mismo magbibigay sa'yo ng trabaho para makapag-aaral ka. Tako. Binigyan niya ako ng trabaho. Tinulungan ako niya ni Ma'am Mara. Gusto mo mag-aaral talaga? Anong business yung mga course? Sabi ko, AB Psychology po. Wala nung dito. HRM. Ayoko po nun. Business Management. O sige, yun na lang po. Yung nangyari na nagkaroon na nga ng kasulatan. Mga permahan. Yes, enroll na ako. Working student ako niya sa Greenwich. Ang bagal ko doon. Sakit ako ng ulo doon kasi napakabagal. Ang bagal ko talaga sa passport. Kaya sa pagpuputbanda ko, kahit mabagal yung process sa akin kasi pinagdaanan ko eh. Nung nag-crew ako, mabagal ako eh. Ganun na nangyari. Working student ako, isang semester lang. Pagdating ng second semester, yan na. Nakikita ng mga kaklase ko hindi ko sinusuportahan ng walang sumusuporta sa akin. Naawa sila. Gusto nila akong suportahan na sila mag-guide ng mga hindi umano eh, parang ayoko yung ganun. Awa ng Diyos, nakatatlong taon ako sa kolehiyo at 1 taon na lang sana. Hindi ho talaga naging tadhana ng panahon na yun na nangyari. Nagpapatas na ako nagkakamata na ako ng Yakult dun sa trabaho ko sa Yakult nakinig ako dun sa lumoko sa akin, huwag ka na mag-aral, huwag mo nang ito yan, magtrabaho ka dito sa Yakult,
tutulungan kita, may backer ako dyan, tutulungan kita, nakinig ako. Ang mindset ko, naku, sayang, dapat tinuloy ko talaga ng mga panahon na yun kasi nag-graduation na yung mga kalasi ko eh. May, kailan ang graduation niya, May? Nagkakamada ako ng mga graduation ng mga klase ko. Sana kasali ako dun. Pero inisip ko na lang, hindi loob talaga ng panahon na yun. Nasa itaas na tayo makatapos. Sa sobrang lungkot ko nung kinaya ko talaga. Hanggang sa umalis na ako sa Yakult, na endo ako dyan sa Yakult. Ayun, sabi naman sa akin ng sa akin, trabaho dito sa gasoline boy. Wala kasing ayos na tumutulong sa akin, sumusuporta. Oo, nakikinig. Kagalang ko nakikita ko. Gasoline boy ako noon. Katapos sa akin, gasoline boy, umalis na ako noon. Naglako ngayon ako ng mga luglog, mga lumpia, mga spaghetti, yung mga turong. Lako ko yan. Nakakaipon ako, nakabili ako ng iPhone. Hanggang sa parang bagang mayroong nangyaring tulong na nagwa-wifi lang ako, nagpipiso wifi lang ako. May katabi akong nagra-rider kay si Sir Edmund Derawas, shoutout sa'yo, yun ang gumabay sa akin. Mga process na yun sa cellphone. Ginaid ako niyan sige, ganyan, okay, antayin mo na lang yun, okay na yun nag-antay ako lang ng matagal talaga, tsaga lang talaga. Dumating na kayong account ko, binigay sa akin ng Diyos yan. Nung una talaga nahihirapan po talaga ako dahil sa mapa, hindi ko po alam. Kaya kung makikinig tayo na sasabihin ng iba na hindi mo kakayanin niya, misa kasi mayroong mga ginagamit ang diablo sa buhay natin para tayo masiraan ng loob Laging tayo magdarasal natin para hindi tayo masiraan ng loob. Awa ng Diyos yan. Dati pag nagpupudbanda ako, nakasando lang ako. Wala akong uniform, nakasando lang ako, kahit lahat ng tattoo ko. Tapos ang dala ko Tupperware, dinadala ko yung kukunin ko yung pagkain na nakasubot sa mga McDo, lalagay ko sa Tupperware, lalagay kong isa bisikleta. Ay awa ng Diyos, nakabili ako nito. Pangalawa, may ginamit ang Diyos na bigyan kita ng bag. Yung si Kim, shoutout sa'yo, kaya ako naging idol yun kasi tinulungan ako nun, binigyan ako ng bag. Napag-alaman ko dalubhasa din pala sa pagbabasketball. Ayos to. Hindi ko na nakikita ngayon nagpupudpanda. Pagkatapos na ito nagpupudpanda na ako hanggang sa na master ko na yung ginagawa ko, hanggang sa masena ako sa ginagawa. Nakaka-income na ako. Nabubuhay ko yung sarili ko. Ayun, awa ng Diyos talaga na kahit na minsan hindi na masyadong minsan makaipon. Basta siyempre malusog ang pangangatawan, nakakabait sa mga utang, sa mga nakautang sa akin talaga. Hindi mas lalong hindi ako nakakatulog kapag ako yung may utang. Paano ko mapapayaran ito? Tapos mga apura pa, yun ang ayoko Kaya pagka ako may pautang, hindi sila magsisimula ng conversation. Kahit hindi ka maningil, okay lang. Walang mangulit sa'yo kapag ikaw yung may pautang. Pero pagka ikaw ang may utang, may kukulit sa'yo talaga. Ayoko nang kinukulit ako, lalo wala kang kumbayad. Paano mga tropa? Alam na ako sa inyo. Abangan nyo ulit, gagawin kong mga vlog. Back to you.